Magandang araw po or gabi sa ating pong mga kabayan dito po at ang mga overseas Filipino workers or mga Pilipinong nasa ibang bansa. Kamusta na po kayo? Alam kong malayo po kayo kaya madalas po akong nagbibigay ng mga bagong impormasyon o update dito sa ating bayan, lalo tigit sa kampo po ni President-elect Bongbong Marcos Jr. na ilang araw na lang po at inauguration na, uupo na siya bilang pang-17 President ng Republika ng Pilipinas. Okay? At yan ang ating pag-uusapan ulit ngayon. Ang isa sa mga gusto kong talakayin ay President Marcos dapat maging maingat at mapagsuri sa mga taong lumalapit sa kanya. Ito po ay dahil sa masingitan na may mga personal interest, hindi paglilingkod sa bayan, na nagkukunwari lang. Marami pong gumagawa ng ganyan. Okay, tatalakayin natin yan para may paliwanag pong mabuti sa inyong lahat. Okay? Muli, hinihiling ko po sa inyo, huwag kayong makalimot mag-subscribe, mag-follow sa channel na ito. Mike Abi Opinions. Click ang notification bell para updated at like and share po ng mga video. Napakarami pong video rito na pwede nyo reviewin at makakapulutan po ninyo ng aral sa mga isyong nangyayari dito sa ating bayan. Okay? At ito na nga po ang ating pag-usapan, ang ating Pangulong Marcos na uupo officially sa June 30 ay dapat maging maingat sa mga taong lumalapit, nagpapakilala o kung anuman na baka hindi kasama sa totoong pagbabago at saka pagkakaisa o unity. Baka po ang layunin ay personal at business interest lang. Yun po yung makakasira sa kanya. Paalala lang po ito. Huwag kayong magagalit. Kasi ang pagmamalasakit sa gobyerno at sa Pangulong at sa ating Pangulo, dapat lahat ng Pilipino ay gumawa ng paraan sa tamang pamamaraan ng pagtulong. Hindi yung basta nagbayad tayo ng buwis, tumulong na tayo. Kailangan ating pagmalasakitan sa ganitong mga bagay. Kasi po, kahit anong sektor sa gobyerno at pribado, at lalo na sa pagiging Pangulo o sa paghawak ng napakasensitibong posisyon, marami hong nagkukunwari dyan. Marami hong gustong makasingit kahit na dati kalaban pa o dati hindi sumuporta sa eleksyon o naging oposisyon pa. Pero yan po yung gustong sumingit para makaisa o makakuha ng kanilang ambisyon sa kanilang personal at business interest. So paalala lang ito. Kayo rin, na mga Marcos supporters and loyalists, mga supporters dito sa abroad, yung inyong mga comment at mga reaksyon sa lahat ng pinag-uusapan, malaking tulong yan kay President Marcos para maging matatag siya at nang huwag siyang masingitan na mga merong personal nga pong bagay na lakad o interes sa ating papasok na gobyerno. Alam po ninyo, yan ay aking pinapalaala dahil merong mga nagsasalita na nagkukunwari, nagmamalasakit Pero alam naman natin na gusto lang ma-penetrate ang administration, tapos sila ay pag nakakuha ng kakulang impormasyon, gagamitin lang yan na butas para siraan, para sirain. Kaya ko ito binabanggit, alam niyo bakit? Kasi alam ba ninyo na ngayon, yung mga kilala ko at identify na nakakalaban ni BBM Sara ng unit team sa nakaraang presidential national election, sila pa ngayon yung mga ang agang naghahanap ng development. At saka ang dami lang idea ang sinasabi. Noong election pa, matindi ang batikos nila, below the belt, personal, laban kay Marcos, President Marcos. Tapos ngayong nanalo na, sila pa yung nagbibigay ng mga idea. Ito yung dapat gawin, ito yung dapat ay ayusin para daw maipakita na totoo ang sinasabi ng pagbabago. Katulad ng di umano'y mga pork barrel ng mga kongresista at senador. Aba, pinakikialaman na ng mga identify sa nakalaban at tinalo ni President Marcos ng eleksyon na nagmamagaling at tinuturuan pa ng idea si Pangulong Marcos kung anong gagawin, samantalang alam na alam niya ni President Marcos at ng kanyang kaalyado kung anong gagawin. Sa halip na sumuporta na lang, umeepal pa at ito raw ang dapat gawin, ito raw yung dapat mawala para daw mawala ang korupsyon, mga ganun. So halatang-halata mong sumasakay lang yan at pag sila'y pinansin, doon na sila magkakaroon ng pagkakataong ma-penetrate nila ang gobyerno at silipan ng silipan. Yan po, yun ang dapat na ingatan. Maraming nagkukunwari, nagmamalasakit. Maraming nagkukunwari na oposisyon pero
gusto lang ho talagang makakita ng butas o magpapansin. At alam kong alam yan ni President Marcos at ng kanyang mga kalyado itong ating sinasabing ito. So maging maingat. Yan po ang ating inaasahan. Maging maingat si Pangulong Marcos sa mga lumalapit sa kanya, nagbibigay ng idea, at mga nagkukunwari na mayroong malasakit sa bayan. Yun po mga hindi mo nakita noong mga nakaraan, tapos bigla na lang lumutang ngayon, bigla na lang napakaganda ng idea, napakaganda ng mga plano, yan po ay merong mga personal interest pag nandyan na. Sa umpisa, kunwari malasakit, pero pag nandyan na, alam mo na kung anong gusto nilang gawin. Yun ang dapat pag-ingatan. At ang mga butanteng Pilipino at mamayang Pilipino, napakalaki po ng inyong magagawa dyan. Kung ano inyong nakita sa isang particular na personality, political party o kahit anong sektor, na nakita niyong umaabuso sa ipinagkaloob na posisyon at umaabuso sa kasalukuyang gobyerno, pwede na po inyong isumbong yan sa mag-itang po ng social media. Okay? Yun po yung isang pwedeng itulong. Tulad na sinabi ko sa mga nakaraang pagtalakay, hindi ibig sabihin tapos ng eleksyon at presidente na si President Marcos, tapos na ang trabaho ng taong bayan, lalo na yung 31.2 million o 5 million. 31.5 million. Hindi. Kailangan lalo pagdating ng June 30, mag-umpisa pa. Palakasin pa. Sa magitan ng monitoring, sakripisyo, pagtulong sa buong gobyerno, kung anong nakikitang mali sabihin, kung anong nakikitang pagsasamantala ng mga taong pinagkatiwalaan sa ilalim ng Marcos administration, ay punahin at ipakita sa taong bayan. At nang makarating sa kinaukulan sa Malacanang, pagdating ho ng panahon na nakikita natin mayroong umaabuso na temporary inilagay, ini-appoint kaliwat kanan sa napakarami mga posisyon. Di ba? Ganun po ang importante. Kasi pag hindi natin tinulungan, hindi kaya ng intelligence community ng Office of the President na i-monitor lahat ang buong Pilipinas, maniwala kayo. Ang taong bayan ng malakas na intelligence ng gobyerno, yung totoong malasakit at impormasyon, yan ang makakatulong. So binibigyan ko kayo ng idea kasi may nagtatanong sa akin, paano ba kami makakatulong, Mike? Paano ba ang gagawin namin? Ito na yung sinasabi ko. Yung maging vigilant po kayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, pwede kayong makatulong doon sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga otoridad, especially sa Malacanang, sa kinaukulan sa Office of the President, kung meron kayong nakikitang mali at umaabusong opisyal. Magkakaroon po sila at maglalagay po sila ng monitoring o action center na monitoring sa social media. Imo-monitor ni President Marcos ang social media kung ano ang mga feedback mula sa taong bayan sa kanyang ginagawa at sa buong gobyerno. Doon kayo pwedeng magsumbong. Darating ang araw, ayaw kong pangunahan, darating ang pagkakataon, maglalagay sila ng mga ganyang opisina para mag-monitor ng galawan sa buong gobyerno at makatanggap ng anumang feedback, report mula sa taong bayan. Iyan ang ating aabangan at magagawa. Marami po. Kung gusto nating magmalasakit, gusto natin tumulong, gusto natin ang tunay na pagbabago, kaunlaran, taong bayan ang gagalaw at susuporta sa gawaing matino ng gobyerno. Hindi politiko, hindi mga nagbalimbingan o hindi nagdumikit lang para sa kanilang mga interes. Hindi yun ang aasahan natin. Ang aasahan natin ay ang tuloy-tuloy sa mga gawaing kabutihan para sa pag-unlad ng bansa. Lalo na ngayon, maraming pagsubok na darating sa gobyerno sa isyu ng kalamidad at marami pang iba. Calamity, politika, mataas na mga bayarin, mangyayari po yan dahil global problem po ito, hindi lang sa Pilipinas. Okay? Thank you po. Saludo po ako sa lahat ng mga Pilipino dito at sa abroad. God bless.